pamumuhay, matatanggap mo na yung kapatid mo. Kaya pwede kang makisama sa Ilocano, pwede kang makisalamuha sa Kapampangan, pwede mo pakisamahan ng taga Mindanao. Amen. At hindi ka maiilang. Yes. Kasi sa lang lahat ay create ni Lord. Amen. At isama mo na ngayon, pag lumago ka talaga spiritually, kaya mo siyang pag-ibagayan. Amen. Hindi mo siya lalaitin itong English ng amo ko kakaiba. Bakit ba? Ano English niya? Ako maintindihan po. Bakit? O yung cook reality, okay? Put water in the pot. When you see the water dancing, put all the skeleton. And when you see the water dancing again, put all the living things. Amen? Sabi ko, yung amo mo siguro, biology teacher, tama ka na. Tama ka. May kasa pa ba ako? Amen. Pero alam niyo, pag tumatagal ka kay Lord, mabilis kang mag-decipher o madali mo nang unawain. Kasi ang nasa heart mo, willing kang matuto at gusto mo siyang makasalamuha. Amen. Kaya mabilis mo siyang mag-get. Kaya ikaw ay halong tadalhin mo. Amen. High five sa kapatid. High five, high five, high five. Amen, amen? Amen. Amen? Amen. So, mga kapatid, last week, ang commitment ay dapat to, anong last week topic natin, commitment to? Nakalimutan nyo, kuhanin muna natin yung topic ngayon. Antayin nyo po sana. To God's will. Last week, commitment to God's will. So, dapat ang gusto ni Lord, committed ka talaga sa will na lang ni Lord ang pipiliin natin. Amen. Pag sinabi will ni Lord, Biblia talaga yon. Genesis to Revelation. Amen? Ngayon, ito ang title ng pamagat, commitment to spiritual growth. Sino dito ang maging talagang dedicated siya sa spiritual growth? Yun yung kanyang dedication. Gusto niyang lumago. Gusto kong lumago. Lord, ayoko manatiling baby Christian. Gusto ko, Lord, mag-grow naman ako. Amen. Gusto ko kumain ako ng Word of God, araw-araw, day and night. Ayoko na ng ganito na matampuin ako. Gusto ko naman mapagpatawad na ako. Yes. Ayoko naman reklamador ako. Nautusan na ako ng amo ko. Ang init-init sa labas. Nakasimangot ako. Ayoko na to, Lord. Gusto ko nang lumago. Amen. Sino dito ang gustong lumago? Amen. Of course, lahat tayo gusto nating lumago. Alam niyo po, ang lahi namin, kami ang pamilya na, ang lahi namin mga may bantik, may sumpong. Are you with me? Sumpungin po kami. Ganito ang sumpungin ng klase ng tao. Nagkukwentuhan na limbawa tayo, storya-storya tayo. Nagtatawanan pa tayo. Pero mamaya, pag may nabanggit ka na hindi ko nagustuhan, hindi na ako kikibaw. Kaya magtataka kayo, bakit kanina masaya siya, hindi na siya kumikibaw? Kasi hindi pa niya sinasabi ko anong dahilan. Basta, okay lang. Nawalan siya ng gana. Mahirap yung ganun kasama, no? Yes. Na hindi mo matimpla kung anong gusto niya. Amen? Amen. Masaya pa kayo. Pag uwi mo, tinatawagan mo, di ka na niya sinasagot. Tapos binablock ka na niya. Anong kasalanan ko, Panginoon? Ikaw naman ang problema. Yung pala yung iyong kapatid, may bantik lang. Hindi pa siya naka-overcome. Sino dito ang gusto maging overcome? Amen. Sa paraan yan, lumago ka spiritually. Kasi si Lord natin, mga kapatid, nung sinundan ko ang Matthew, Mark, Luke, John sa buhay niya, hindi siya mahirap kausap. Madali siyang kausapin, madali siyang pakibagayan, kaya niyang mag-adapt. Sino gusto ng gano'n? At mahirap, pag hindi ka committed to spiritual growth, mananatili kang baby. Sino naman ang gusto dito? 10 taon na kay Lord, may beberon pang malaki. Tapos nakalampin pa rin siya. Sino gusto ng ganun? Wala, di ba? Para wala kang kumikibo. Tama? Tapos pag baby ka, hindi ka lumalago, ikaw na lang ang paglilingkuran. So ang energy ng mga grown-ups, sa'yo lahat. Pero pag lumago ka, tutulong ka na rin mag-aruga. Amen. Parang yung palakpak ko, pag may mga issue na tampuhan, dahil lumago ka kay Lord, kaya mo magpaliwanag in a biblical way. Yes. Kaya magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Amen. Sa pamilya mo, ikaw ang peacemaker. Kahit awayin ka na nila, hindi ka nila pwedeng
tablan sa kanilang away. Amen. Amen. Anong nangyari sa inyong dalawa? Hindi, doon lang siya, hayaan ko siya. Yung pulpito ba? Nalaglag yung papel. Sige, pagkikuha mo nga na. Thank you. Thank you, Lord. So mga kapatid, ibig sabihin, kapag ikaw ay lumago, kahit nag-aaway-aaway na sila, sinisiraan ka, hindi yan problema sa iyo. Amen. Hindi mo sila pinapatulan. Sino ang gustong lumago? Gusto nila. Amen. So parang, may panganay akong ate, ako, tapos may 3 akong kapatid na mas bata. Ang issue kasi talaga sa amin, yung hindi sila natuwa, nag-serve ako kay Lord ng full time. Na parang hindi na kayo kumikip. Amen? Amen. So, ganito sila. Gusto nila ay nakatapos ka, nagkaroon ka ng lisensya. So, ikaw compare ka nila sa mga kamag-anak mo na may mga auditing firm. Gusto nila ganun din ako. Kaya, ang issue sa kanila, hindi nila ako gusto. Tapos, pinag-uusap-usapan nila ako. Nagkasa ba ako? Amen. Tapos, dumating yung time na wala na yung mami ko, dahil born again ako, inaabot ko na sila kasi ang sabi nila, hindi na tayo magkikita-kita, wala na si mami kasi parang si mami lang, para magkita-kita kami. Amen. So, pinakita ko sa kanila na kahit walang mami namin, pwede pa rin kami magkita-kita. Amen. Pwede pa rin kami mag-usap-usap. Sila, mahirap na mag-usap-usap kasi may dramahan sila. Kinuha mo lahat ng kaldero ni mami, ikaw yung kortina, mga gano'n na. Amen? Kinuha mo lahat. So, yan yung mga away nila, mga mas bata sa akin. Pero yung panganay, natatawa siya sa kanila. Pero may issue din siya sa kanila. Kaya sa baba ko. Kasi kapatid niya, isang kuya namin na ayaw dun sa mga kapatid ko. Kaya malala yung kanilang conflict. Kapag tinawagan ko, salamat din nakatawag. Alam ko, busy ka, nanonood niya ako kay Kuya Rene. Oh, thank you, Lord. Pwede ko sasabing, thank you, Lord. Alam ko na yan kasi Acts 16:31, if I believe in the Lord Jesus Christ, me and my household will be saved. Amen. So, hindi ko yung problema kung hindi pa sila mag-ana kasi pangako ni Lord yan, tutuparin niya. Amen. Walang duda yan. Sasakatabi natin, sigurado yan. Sigurado yan. Basta ako, wag akong tumigil kay Lord na maniwala. Amen. Believe, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Amen. At parang yung amen, wala akong narinig siya. Amen. So, kahit ano pang ginagawa nila, hindi yan pwedeng magpaduda kung lumago ka kay Lord. Pero kung hindi ka malago kay Lord, pagdududahan mo ba yan? Kasi nung ikaw ang gusto mamuhay sa puro tiwala kay Lord. Amen. So, kailangan siyang lumago. Kaya sabihin sa akin ng kapatid ko, ate, may sabihin ako sa iyo. Pero alam ko naman na kahit sabihin ko to sa iyo, hindi ka affected. O, kita mo, alam na ng kapatid ko, hindi ako affected. Sabi ni ganito, ganito ka daw, ganito. Sabi ko ganun pa. Pero alam ko naman tayo na hindi ka affected. Natatawa ko. Ikukwento niya, pero tutugtong niya hindi daw ako affected. Kasi kung hindi rin ako lumago, ganun ba? Sinabi niya yan. Sigurado tapos na ang lahat. Kaya salamat sa Diyos kasi pinaunawa niya sa akin na dapat lumago ko spiritually para kahit pag-handle sa mga tao at mga kapatid na kung ano-ano ginagawa, kaya mo pa rin silang patawarin. Yeah! Kahit ang ganahan. Parang di kayo nakikihaypay. Parang sinasabi niya, yan ka na naman, pastor. Hindi nga, kasi yan talaga yung topic. Ano magagawa ko? Yan yung illustration. Pag malago ka talaga, lumago ka kay Lord, walang masamang tinapay sa'yo. Amen. Pero sabi sa katabi natin, mahalaga ka sa buhay ko. So mahalaga ang spiritual growth sa isang believer. Kasi hindi ka naman magkakabunga kung hindi ka lumago at mag-mature. Amen. Puro ka na lang sip-sip ng nutrition, ng ground at lahat ng nutrition para lumago ka. Pero wala kang bunga kasi hindi ka talaga lumago. Pero pag lumago ka, buhay mo ay isang matinding pakinabang. Amen. Na pag may kaguluhan, ikaw ay nagagamit ni Lord. At hindi ka na-apektuhan kasi meron ganito. Nagpagamit siya kay Lord para sa reconciliation. Pero next time, galit na rin siya. So may problema rin yun sa spiritual growth. Kasi kung lumago yan, hindi yan pwedeng apektuhan. At wala siyang kakampihan. High five sa katabi natin. O laksan ang high five sa katabi natin. Kaya ganito, kung hindi mo kakayanin na i-handle yung issue,
huwag kang makialam. Kasi madadamage ka. Kung di mo kaya i-handle, huwag kang makialam. Kaya sabi ni Bishop, nakatuwa naman yung encouragement sa'yo nung birthday mo. Ikaw palang lawyer ng mga husband. Natawa ako. O kasi kawawa yung mga husband, no? Yung misis niya, kakausapin ko. Ikukwento niya yung tampo niya sa asawa niya. Hindi ko kaya nakausap yung mister niya. Kung di ako lumago spiritual, di galit na rin ako sa mister niya. Karamihan ng members simbahan may mister. Devastated na ako. May galit ako sa lahat ng mister. Masak na rin ako. Kaya mahirap kong i-handle kung di ako malago spiritually. Kasi magtatampo din ako. O parang di nyo nag-gets na hindi ko sabihin. So, ikaw yung minister na may hatred ka na rin sa tao. Hindi pwede. So, sino dito ang gustong free siya sa hatred? Amen! Ay, bypass sa kanya. Ay, anong ikwento sa kanya, hindi mo siya pwedeng kunin. Kasi Bible ang basis niya. Amen. Will ni Lord ang pipiliin. Amen. Amen! Amen. Na kahit na bagsak na yung tao, ito po ang nilagay ng sound ko. Kaya si Lord namatay sa Kalbaryo para lahat ay iligtas niya. Amen. So paano kita sasabayin sa bagsak tapos ibang bagsak ko rin? Sinong kinopya ko? Demonyo. Hindi Diyos ang kinopya ko. Amen. Parang yung amen na wala na. Amen. Bagsak na, nagkamali na. Are you with me? Hindi ko yan lalong sipain. Hindi yan biblical. Kasi pag committed ka sa will ni Lord, automatic na yan. Lalago ka sa spiritual life. Amen. Sabi sa katabi natin, mahalaga ka. Ang bawat isa. Mahalagang mahalaga. Sa Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak at si Lord mahalaga ang lahat. Sumubay siya sa Father. Dugo niya yung dumanak. Hindi siya dapat mamatay ng ganong hirap. Hindi siya kriminal. Dinaanan niya yun kasi gusto niya lahat makapiling. So meaning, yun yung pinakasukdulan ng patid na makikita mo sa isang lumago sa Panginoon, ang iniisip niya ng bawat tao ay makapiling ng Lord forever. Sasabi natin, see you in heaven. See you in heaven. Change partner, see you in heaven. Dugtungan niyo na rin, I need you.